Elmer, ang iyong pamilya ay may kasunduan sa mga nilalang ng kagubatang ito. Isang kasunduang itinakda ng iyong mga ninuno. Matagal nang iningatan ng kagubatan ang mga lupain at Sigbin ang nagbabantay nito. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nakalimutan na ng iyong angkan ang kanilang pangako. Napatingin si Elmer kay Aling Minda. Baka sa kanyang muka ang pagkalito at takot. Anong kasunduan, Aling Minda? Bakit ngayon ko lang ito narinig? Bumuntong hininga ang matanda bago sinagot ang binata. Ay, Elmer, ang iyong mga ninuno ay humingi ng tulong sa mga nilalang ng kagubatan noong panahon ng kagutuman at sakuna. Bilang kapalit ng kanilang tulong, ipinangako ng iyong angkan ang pag-aalaga at pagrespeto sa kagubatan. Ngunit sa paglipas ng mga henerasyon, unti-unting nakalimutan ng iyong angkan ang pangakong iyon. At ngayon, ang Sigbin ay nagbalik upang singilin ang utang na matagal nang napabayaang bayaran. Hindi nakapagsalita si Elmer. Pilit niyang inaalala ang mga kwento ng kanyang mga magulang at lolo't lola. Ngunit wala siyang matandaan tungkol sa anumang kasunduan sa kagubatan o sa mga nilalang na ito. Anong kailangan kong gawin para mapatawad kami? Pabulong niyang tanong. Hindi ito simpleng patawad lamang, Elmer. Kailangan mong patunayan ang pagbabalik loob sa kagubatan. Kailangan mong tuparin ang pangako ng iyong mga ninuno. Hinawakan ni Aling Minda ang kanyang balikat at muling nagsalita. Bukas, pagsikat ng araw, bumalik ka rito at magdala ng alay mula sa lupa, mga ani mula sa iyong taniman. Isama mo rin ang tubig mula sa ilog at isang panata na magpapatunay sa kagubatan na muli ninyong bibigyang halaga ang kasunduang iyon. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, ay naghanda na si Elmer. Kumuha siya ng mga sariwang bunga at gulay mula sa kanilang taniman at pinuno ang isang banga ng malamig na tubig mula sa ilog. Sa kanyang pagbalik sa kagubatan, naramdaman niya ang mabigat na responsibilidad. Isang sakripisyong hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit daman niya ang kahalagahan. Sa lugar na napag-usapan nila ni Aling Minda, ay inilapag na Elmer ang mga alay sa paanan ng isang malaking puno at taimtim na nagdasal. Sa ngalan ng aking pamilya, humihingi ako ng tawad sa mga nilalang ng kagubatan. Nangangako akong hindi na namin pababayaan ang inyong lupain at gagawin ko ang lahat upang tuparin ang pangakong iyon. Habang taimtim na nananalangin si Elmer sa harap ng malaking puno, ay naramdaman niya ang biglaang pag-iba ng ihip ng hangin. Nakaramdam siya ng labis na lamig at nanunuot ito sa kanyang mga kalamnan. Kasunod nun ay nakarinig siya ng mga kaluskos sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito, ay nakita niyang dahan-dahang lumalabas ang Sigbin mula sa likod ng mga puno. At ang mga mata nito'y nanlilisik na nakatingin sa kanya.
na para bang hindi nito tanggap ang kanyang mga alay. Napalunok ng laway si Elmer at sinubukang pakalmahin ang sarili. Alam kasi niyang kailangan niyang tapusin ang kanyang nasimulan. Sa halip na umatras ay hinawakan niya ng mahigpit ang banga ng tubig at humarap sa nilalang na sigbin. Ang sigbin ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat yapak nito ay mabigat at nakakakabang pakinggan. Hindi pa man nakalapit ng husto ang sigbin, ay bigla itong tumalon at ang mga kuko nitong matatalas ay nakaturo kay Elmer. Sa isang mabilis na galaw, inihampas na Elmer ang banga ng tubig upang iharang ito sa kanyang katawan. Ngunit nagkapira-piraso ang banga sa lakas ng impact at ang tubig ay sumabog at bumuho sa katawan ng sigbin. Napaatras ang sigbin at naramdaman ni Elmer na para itong nasaktan sa malamig na tubig. Hindi pa tapos ang laban. Ang sigbin ay muling nagpakawala ng isang nakakabinging ungol bago muling sumugod. Sa pagkakataong ito, mabilis nang iniwas ni Elmer ang kanyang katawan sa gilid at inabot ang isang matulis na sanga mula sa lupa. Nang humarap muli ang sigbin, inihampas na Elmer ang sanga at tumama ito sa balikat ng nilalang. Ngunit hindi ito nagpatinag. Sa halip ay lalo pa itong nagalit at sinubukang sugurin si Elmer gamit ang matatalim nitong mga pangil. Nagpatuloy ang salpukan ng dalawa. Umiwas si Elmer sa kaliwa, saka mabilis na umatake mula sa kanan. Habang ang sigbi naman ay walang tigil sa pagsugod. Patuloy na pinapakita ang mababangis nitong ngipin at kuko. Sa bawat pag-atake ni Elmer ay mas lalong nagiging mabagsik ang nilalang. Nagmamadaling tumakbo ang binata sa likod ng puno at hinintay ang sigbin na habulin siya nito. Nang malapit na ang nilalang, mabilis niyang hinugot ang isang piraso ng kahoy na napansin niya kanina. Isang matibay at matulis na sanga na kaya niyang gawing sandata. Sa muling pagsugod ng sigbin, inihanda ni Elmer ang sanga. Hinawakan niya ito ng maigi. At nang humakbang ang sigbin papalapit, ay mabilis niyang isinaksak ang sanga sa gilid ng katawan ng nilalang. Napahiyaw ang sigbin sa sakit at nagwala. Ngunit hindi niya binitawan ang pagkakahawak sa sanga. Pinilit niyang idiin ito ng mas malalim hanggang sa unti-unting nawala ng lakas ang sigbin at napaluhod sa damuhan. Habang nakaluhod ang sigbin, ay patuloy ito sa pag-ungol na para bang may ibig itong ipahiwatig kay Elmer. Ngunit hindi siya nagpaapekto. Kailangan niyang tapusin ang nilalang bago pa ito makabawi ng lakas. Pinagmasdan niya ang sigbin at pinag-isipang mabuti ang susunod na hakbang. Pero sa kabila ng lahat, ay nadama niya ang mabigat na banta dala ng kanilang engkwentro. Maya-maya ay biglang nagpumiglas ang sigbin at tumalon ito paatras dahilan upang matanggal ang sanga na nakabaon sa tagiliran nito. Kahit nadugoon na ang sigbin, ay muli nitong inatake si Elmer. Ang mga mata ng nilalang ay mas lalong pumula at nakakatakot itong tignan kesa sa kanina. Nang tumalo ng sigbin papalapit sa kanya, ay mabilis siyang gumulong patagilid. Kaya nagmintis lang ang mga pangil ng nilalang at hindi siya nito tinamaan.
Agad naman siyang tumayo sa likuran ng sigbin at kinuha ang isang malaking bato sa damuhan. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, inihampas niya ang bato sa likod ng ulo ng sigbin. Narinig at nakita niya ang pagkadurog ng bato dahil sa lakas ng impact. Ngunit para bang hindi iyon sapat upang pahinain ang nilalang. Binalingan siya ng sigbin at bigla itong lumundag at umatake gamit ang mga matutulis na kuko. Kaagad namang napatras ang binata, ngunit hindi niya naiwasan ang pang-ilalim na atake ng sigbin. Narinig niyang napunit ang kanyang damit at nakalmot din ang kanyang braso. Napaigik siya sa sakit at nakita niya ang brasong dumudugo. Pakiramdam niya'y malalim ang kanyang sugat. "Huwag kang susuko, Elmer." Bulong niya sa sarili at pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Sa kabila ng sakit, ay hinanap niya ang pinakamalapit na sanga at inihanda ito sa kanyang kamay. Nang muli siyang lapitan ng sigbin, nagkunwari siyang aatras. Ngunit sa huling sandali, inilapit niya ang sanga at ibinaon ito ng buong lakas sa bibig ng sigbin. Napaurong ang nilalang, tila nasaktan ng matindi, at ang malamlam na ilaw sa mga mata nito ay unti-unting naglaho. Pagkatapos ng tagpong iyon, ay dali-daling umalis si Elmer. Hindi niya na inalam kung buhay pa ba ang sigbin o patay na ito. Halos hindi siya makapaniwala na nakaligtas pa siya sa kamay ng sigbin. Habang naglalakad, ay ramdam na ramdam niya ang sakit at hapdi sa kanyang sugat, dulot ng matutulis na kuko ng nilalang. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang damit at itinali niya ito sa kanyang braso upang pigilan ito ang pagdaloy ng dugo. Pagkarating niya sa kubo ni Aling Minda, ay kaagad siyang inalalayan nito papasok sa loob. "Elmer, mabutit buhay ka," sambit ni Aling Minda habang nililinis ang sugat ng binata. "Ngunit tandaan mo, hindi dito nagtatapos ang sumpa. Ang alay na inihandog mo ay kulang pa para lubos na mapatahimik ang mga nilalang ng kagubatan." Napatitig si Elmer sa matanda. Baka sa kanyang mga mata ang pagod at pag-aalala. "Ano po ang kailangan ko pang gawin, Aling Minda? Kailangan ko na bang ihanda ang sarili ko sa panibagong laban?" Umiling si Aling Minda. "Hindi labanan ang kailangan, kundi ang pagtupad mo sa orihinal na kasunduan ng iyong pamilya. Kailangang maghandog ka ng mas espesyal na alay, hindi lamang pagkain o prutas, kundi isang ritual na may kasamang taimtim na panalangin at pasasalamat. Kailangan mong ilagay ang alay sa tapat ng puno kung saan kayo nagkita ng sigbin at humiling ka ng kapatawaran sa kanila." Naintindihan ni Elmer ang bili ng albularya. Kinaumagahan, bagamat mahapdi ang sugat ay sinunod niya ang tagubili ni Aling Minda. Pinili niya ang pinakamagandang prutas at mga halamang gamot mula sa kanyang taniman at nagdala rin siya ng kandila at ilang halaman na ibinigay ni Aling Minda. Lumakad siya patungo sa puno kung saan naganap ang labanan. Pagdating doon,
Inilagay na Elmer ang mga handog sa paanan ng puno. Hinagilap ng mga mata niya ang sigbin. Ngunit wala na ito roon sa pwesto kung saan niya ito iniwan kahapon. Sinindihan na lang niya ang kandila at nagsimulang magdasal ng taimtim. Sa mga nilalang ng kagubatan at sa mga bantay ng lugar na ito, humihingi ako ng tawad sa nagawang pagkukulang ng aking pamilya at sa sigbi na aking nasaktan. Nangangako akong pangangalagaan ang inyong tahanan at igagalang ang mga tradisyong iniwan ng aming mga ninuno. Bulong niya habang ramdam na ramdam ang malamig na hangin sa paligid. Habang taimtim na nagdarasal si Elmer, ay biglang lumakas ang hangin. At parang nakarinig siya ng mahihinang bulong na nagmumula sa kakahuyan. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba niya iyon o mga espiritu talaga na nakikinig sa kanyang panalangin. Kasabay ng kanyang paghingi ng tawad at pangakong iingatan ng kagubatan, naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay may anino siyang nakita sa gilid ng kanyang mga mata. Mula sa kanang bahagi ng kakahuyan ay lumitaw ang sigbin. Ngunit nakita niyang naglaho na ang mga sugat nito at hindi na rin ito mukhang mabagsik. Hindi kagaya noong nakaraan. Unti-unti itong lumalapit sa kanya at muli niyang nakita ang biglaang panlilisik ng mga mata ng sigbin. Ramdam na ramdam ni Elmer ang mabigat na presensya nito. Ngunit hindi siya nagpatinag. Huminga siya ng malalim at muling yumuko. Humihingi ako ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Nasaktan kita dahil sa takot at alam kong nagdulot ako ng kapahamakan. Nais kong ituwid ang pagkakamaling iyon at panatilihin ang kasunduang iniwan ng aking mga ninuno. Bulong ni Elmer habang bahagyang nakayuko bilang tanda ng respeto. Nang tignan ni Elmer ang mga mata ng sigbin, ay naramdaman niyang binibigyang diin ng nilalang ang mga sinabi niya. Sa isang saglit, lumapit ang sigbin sa kanya at tumigil sa tabi ng puno. Itinaas nito ang isang paa at parang may kinahig mula sa lupa. Isang bagay na tila may iniukit. At sa isang iglap, ay biglang nawala ang sigbin sa kanyang paningin. Nilibot niya ng tingin ang kakahuyan, ngunit hindi niya na ito muling nakita pa. Nang tignan niya muli ang pwesto ng sigbin kanina, ay nakita niya sa lupa ang mga kakaibang marka. Tinitigan niya ito ng maigi at napagtanto ng binata na para itong isang simbolo. Habang nakatuon ang kanyang atensyon doon, pakiramdam niya ay may kaugnayan ito sa kanilang angkan. Kailangan ito malaman ni Aling Minda. Kailangan kong alamin kung ano ang ibig ipahiwatig ng simbolong ito. Bulong niya at dali-daling lumabas sa kakahuyan. Pagbalik ni Elmer kay Aling Minda, dala-dala niya ang tanong tungkol sa simbolo. Nang marinig ito ng matanda, napansin ni Elmer ang kaba sa mga mata nito. Iho, ang simbolong iyon ay tanda ng kasunduang nag-ugat sa mga ninuno mo. Hindi lang simpleng pangako ang ipinagkatiwala sa inyong angkan. Kailangan mong alamin ang mga lihim ng inyong pamilya.
ang mga bagay na tinalikuran ng iyong mga ninuno. Ang kagubatan, ang sigbin, ang sumpa. Lahat ay konektado sa responsibilidad na inatang sa iyong pamilya noon pa man. Higit pang tumindi ang determinasyon ni Elmer na tuklasin ang kasaysayan ng kanilang angkan. Alam niyang mahirap at mapanganib ang mga susunod na hakbang. Ngunit sa pagkakataong ito, batid niya ang halaga ng tungkulin sa kanilang pamilya at sa kagubatang nagkakaloob sa kanilang buhay.